Pagkamamamayan, konsepto at katuturan. Natalakay na ng karaan ng iba't ibang uri ng mamamayan at ang mga kasama nito. Ngayon ay ipagpatuloy natin ito. Magandang araw sa inyong lahat at Ginoong Bores. Ako nga pala si Sheena Jean Clinasi at ang tatalakayin natin ngayon ay ang legal at politikal na aspekto ng pagkamamayan. Sa palagay niyo, ano nga ba ang legal at politikal na aspekto ng pagkamamayan? Dito. Ang legal at politikal na aspekto ng pagkamamayan ay nabanggit na noong una na ang mamamayan o citizen ay tumutukoy sa pagiging bahagi o miyembro ng isang politikal na lipunan o estado. Bawat estado ay may sariling batas na siyang sinusunod ng mga mamamayan. Sa makatwid, ang legal at politikal na aspekto ng pagkamamayan ay tumutukoy sa pagdamasa ng mga karapatang itinitadhana sa batas tulad ng karapatang bumoto, makapag-aral at mabuhay. Kabilang din sa konseptong ito ng pagkamamayan ang mga responsibilidad na kailangan niyang isakatuparan tulad ng pagbabayad ng buwis, pagsunod sa mga batas, at pangalaga sa kalikasan. Ang pagtamasa niya sa mga karapatan at responsibilidad ay bunsod ng pagkamamayan niya sa isang bansa o estado. Kadalasan, ang legal at politikal na kahulugan ng pagkamamayan ay inihahalin tulad na sa nasyonalidad. Kung kaya't nakakarinig tayo ng mga salitang Filipino citizen o British citizen bilang taguri sa mga mamamayan ng isang bansa. Ang isang Filipino citizen, halimbawa ay may sariling karapatan at responsibilidad na iba sa isang British citizen. At mayroon ding sariling karapatan at responsibilidad ang isang Korean citizen halinsunod sa itinatadhana ng kanilang batas. At yun lang ang aking may sasalaysay sa legal at politikal na aspekto ng pagkamamayan. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga elemento ng pagkamamayan. Ang unang elemento ng pagkamamayan ay karapatang sibil, ikalawa, karapatang politikal, panghuli, karapatang panlipunan. Ang ating unang tatalakayin ay ang karapatang sibil. Ano nga ba ang karapatang sibil? Ang kahulugan ng karapatang sibil ay mga karapatan na mahalaga at nagtatakda ng kalayaan ng isang individual. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang kalayaan sa pagpahayag or freedom of speech, kalayaan sa pananampalataya, karapatan sa pagmamay-ari, at karapatan sa pagkamit ng katarungan. Ang kaugnay naman nito na institusyon ay ang mga korte o hukuman. Ang kalawa nating tatalakayin na elemento ng pagkamamayan ay ang karapatang politikal. Karapatan na nagpapahintulot sa mamamayan na makilahok sa mga gawaing pampamahalaan. Ang mamamayan ay maaaring maging bahagi ng pamahalaan o maging miyembro ng mga taong pumipili ng mga maglilingkod sa pamahalaan. Ang kaugnay naman nito na institusyon ay ang Kongreso, Senado, pamahalaang nasyonal, lokal at pambarangay. Ang karapatang panlipunan ay ang karapatan na mamuhay ng maayos at may dignidad at karapatan sa kaligtasan at kagalingang panlipunan. At ang kaugnay na institusyon nito ay ang mga paaralan at mga ahensya na nagkakaloob ng serbisyong pampubliko. At yun lang ang aking may sasalaysay tungkol sa elemento ng pagkamamayan. Salamat sa pagkikinig at sana maipalawak pa nito ang iyong kaalaman tungkol sa pagkamamayan. At yun lang po, ako nga pala si Sheena Jean Clinasi, ang iyong tagaulat. At ngayon naman, tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng pakikilahok batay sa makabagong pananaw ng pagkamamamayan. Natalakay na nakaraang reporter ang personal responsible at ang justice-oriented. Kaya ngayon, ang tatalakayin natin ay ang participatory citizen. Ayon sa pananaw ng iba, ang isang mabuting mamamayan ay ang aktibong nagpaplano at nag-iisip ng mga gawaing pansipiko at panlipunan na makabubuti sa iba pang mamamayan.
So, ang ibig pasabot, dapat daw kung isa ka nga maayo nga citizen is muapil ka mga kalihukan sa inyong lugar. Dapat is active ka. And also, dapat po daw nga if you are a participatory citizen, dapat kay maghimo ka og mga plano or maghunahuna kag mga plano nga makatabang sa kanang ato ang community. Ibigang diin ito ang pakikilahok sa mga kolektibong gawain. Kung ang personally responsible na mamamayan ay nakikibahagi sa mga programa, ang participatory citizen naman ay siya ang nagpaplano o nag-iisip ng mga programang ito. Siya, kung kani daw personal responsible na mamamayan, kiga-appeal siya sa mga kanang activity or active siya sa mga programa, kaning participatory citizen is sila mismo ang gahunahuna o ang gaplano sa mga programa nila. Isang mahalagang katangian ng isang participatory citizen ay ang pag-organisa ng mga pagpupulong upang mag-isip ng mga programa para sa ikabubuti ng mga mamamayan. At tipunan o kaya naman ay tinutugunan ang kahirapan at mga suliranin. So, isa gito ka-important nga kanang katangian sa mga participatory citizen is dapat is kabalo sila og kanang mag-organize og mga meetings and press con nga kanang maghunahuna sila og nga pwede nila nga ma-program para sa mga individuals and mamamayan. And dapat po daw nga kanilang mga ginahunang programa is kanang himo siya og solution sa suliranin or ang kanang mga kalisod or mga problema sa ato ang komunidad. Sinasabi ng mga taga-suporta ng participatory citizen na hindi lang mahalaga na makibahagi sa mga gawaing pansibiko, kundi dapat ay ang mga mamamayan mismo ang nag-iisip ng programa o gawain para sa kapakanan ng kapwa mamamayan. Sa ganitong paraan ay nahuhubog ang matibay na ugnayan ng mga mamamayan, pagkaunawaan, pagtitiwala, at kolektibong pagtalima sa mga tungkulin. So, anang mga taga-suporta sa participatory citizen is dili lamang daw ang mga individuals or ang mga tao nga moapil lang sa mga programs, but also kinahanglan pud nila nga kanang maghunahuna or magplano pud sila sa mga activity nga makatabang gid kaayo sa ato ang community ug sa mga tao. And dapat po daw nga kanang maghimo sila plano nga pwede nila ma-apply and kani siya is pwede po nga makasolusyon sa kanang hinaharap nato nga mga problema. Ang katangiang taglay ng isang mamamayan ayon sa participatory citizen ay ang aktibong membro ng mga organisasyong pansibiko o nakikilahok sa mga gawain para sa pagpapabuti ng mga komunidad. So, isa sa mga kanang taglay ng isang mamayan sa participatory citizen is ang mga membro is ga-organize sila o kanang-apil po sila sa mga gawain nga makatabang sa community. Namumuno o nag-oorganisa ng mga gawain at naglalayong makatulong sa mga nangangailangan, nagsusulong ng pag-unlad ng pamumuhay o kaya ay nangalaga sa kalikasan. Alam ng mga ahensya ng pamalaan at tungkulin ng mga ito. Alam ng mga estratehiya upang makahikayat ng iba pang mamayan upang makiisa sa mga gawain ng komunidad. Halimbawa ng participatory citizen or ang pag-participatory ay ang pag-organisa ng Donate a Book campaign. Ito ang isang proyekto na naisip ng isang mamayan na maaaring makatulong sa mga estudyante na nangangailangan.
So isa ito sa mga halimbawa ng pagiging participatory citizen. Sa karagdagan, ang isang kapaki-panginabang mamayan sa participatory citizen ay dapat na kumikilos para sa ikabubuti ng lipunan. Isang halimbawa nito ay ang pakilahok sa mga gawaing pansibiko. Yun lamang po at salamat sa pakikinig. At sana ay kayo ay may natutunan. Mary Sistagod at isa pa, magandang gabi po sa inyo. Salamat. Hamon at tungguhin ng mamayang Pilipino. So kanisya is like muni ang ginasubukan nimong kaugalingon bilang Pilipino. Dahil wala ito sa PPT, hindi namin ito sinama, hayaan niyo ako basahin tungkol sa impormasyon sa mga hamon at tungguhin ng mamayang Pilipino. Noon at maging hanggang sa kasalukuyan ay palaging hinahamon ng pagkakataon ang mamayang Pilipino. Maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay upang makamit ang kalayaan sa kamay ng mga mananakop na dayuhan. Ipinakita rin ng mga Pilipino ang kanilang pagkakaisa upang wakasan ang rehimeng Marcos sa pamamagitan ng isang mapayapang pagtitipon na kilala ngayon bilang 1986 EDSA People Power Revolution. Ang sama-samang pagkilos ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Tulad ng pagsubok na dala ng pagputok ng Mount Pinatubo at Bagyong Ondoy at Yolanda ay ilan lamang sa patunay na buhay sa isip at diwa ng mga Pilipino ang pagiging aktibong mamayan. So, bawat taon daw is like experience na ginato ang mga like kinasubukan ato ang mamayang bilang Pilipino. Labi na daw atong panahon ni Marcos kung saan ay nagpatupad siya og martial law nga daghan gyud og like na tandog ilang kaugalingon nga mulaban gyud tungod ato nga mga sakuna. So mao to siya ang example na kung saan nagtitipon sila nga ginatawag pud karon og 1986 EDSA People Power Revolution. So ang mga aktibong mamayang Pilipino daw nato kay dito gid siya daw mostly ga exposed kung aha ang mga kalamidad like pagputok ng mga bulkan, lindol o mga bagyo. Subalit ayon sa pag-aaral, ang pagkamamayang Pilipino ay maaaring maituring na seasonal o reactionary. Ibig sabihin, ipinakita lamang ang mga Pilipino ng ang kanilang pagiging tunay na mamayan kapag kinakailangan. Maihalin tulad ang stimuli sa pangyayari at ang response ay mayan tulad sa papakita ng aktibong pagkamamayan. So, ato ang pagka-aktibong mamayan is ginatawag og seasonal na kung saan is like naari certain time nga mahitabo mo ng seasonal. So, dili gid siya like every time nato nga gina-expose ato ang kuan. Kung ahara daw like need nato kung kinakailangan. So, dito juta sa mga sakuna. Kay dito manggid matalo atong kaugalingon. Kag dili nato gustong mulaban. Pero apektado man ta. So, munang ma-appeal gid ta og kuan. Ma-expose gid atong pagkamamayang Pilipino. Ang hindi maganda sa ganitong uri ng pagpapakita ng pagkamamayang Pilipino ay ang pagsisimula at pagtatapos nito kung may hindi magandang pangyayari at magbabalik sa pagiging walang pakialam kapag natapos na ito. Ganito rin ang obserbasyon ng ilang historia na naging mentalidad ng mga Pilipino matapos ang EDSA People Power Revolution. Nakontento ang mga tao sa pagtatasi kay Marcos subalit hindi sila naging aktibo sa pagbabantay sa mga tuwilang gawain ng pamalaan. Hindi rin sila naging aktibo sa pagkikibahagi sa mga desisyon ng pamalaan. Sa halip ay naging bahala na lamang sa ang pamalaan sa kanilang kapalaran. So, like dili po ni siya dili po gani siya magandang epekto sa ato kung saan is dili ta maka-share sa ato ang mga ideas. After daw atong panahon ni Marcos is mura na daw tao, di na daw nato gina-expose atong mga aktibong pagkamamayan. And wala natay bahala sa mga pamalaan kung unsang ilahang ipatupad nga mga programa o mga proyekto. Kay like
wala naman tayo pakialam, dili na nato gina-expose atong pagkamamayang Pilipino kay feeling nato nga dili need jud kayo. Kung kaya't isang malaking hamon sa kasalukuyan ay kung paano mababago ang pananaw ng mga mamayang Pilipino tungkol sa kanilang tungkulin bilang isang mamayan. Maraming Pilipino ang kontento na kapag sila ay nakaboto o kaya ay nakabayad na ng tamang buwis dahil iniisip nila na nagawa na nila ang kanilang tungkulin. Bilang mamayan at dapat ding gampanan ng pamahalaan ang kanilang tungkulin. Hinihintay na lamang nila ang mga programa at proyekto ng pamahalaan gamit ang buwis na kanilang binabayad. Ang ganitong uri ng pananaw ay nagre-resulta sa mga mamayang nagiging tagatanggap lamang kung kaya't siya ay nagiging palaasa at walang kapangyarihan sa pamahalaan. So after daw natong makaboto or makabayad na taog buwis, mura na daw taog walang pakialam sa kung unsa na daloy sa dari sa to ang bansa sa Pilipinas. So inana mo gid ato ma-feel if makabayad ta magaan magid ato ang feeling. Pero dili gid do ingon nga dili na gid ta mag cooperate o maging supportive. Munang ginatawag ang mga Pilipino og mga tagatanggap kay dili man sila kay ginatanggap ra man nila kung unsa ang ipang kuan sa pamahalaan, kung unsang mga desisyon nga ihatag nila ginahayaan naman nila. So maresulta gid kita nga mga mamayang Pilipino nga tagatanggap lang. Subalit malinaw na sinabi ng makabagong pananaw ng pagkamamayan na hindi dapat maging tagatanggap ang mga mamayan kundi maging bahagi ng mga tagapagpaganap. Hinihikayat sila na makibahagi sa mga desisyon ng pamahalaan mula sa pag-iisip ng mga proyekto o programa hanggang sa implementasyon nito. Sa ganitong uri ng pagkilos, hindi sila nagiging palaasa at higit na nagiging makapangyarihan dahil narinig na ang kanilang boses. Sa pagpaplano pa lamang, higit na mababantayan din nila ang pagkilos ng pamahalaan at maaring pigilan ang anumang gawain na magdudulot ng pang-aabuso at kapangyarihan gamit ang kanilang mga karapatan. So, kasus akong ginabasa is gina-encourage gid ta nga manghimo gid ta og tagaganap, di lang tagatanggap na kung saan is makig-ugnay ta sa pamahalaan, makig-cooperate ta, makig-support ta kung unsang ilang ipatupad nga mga programa o proyekto o mag-use po daw ta sa atong voice kay basin natay mga ideas nga wala kabalo ang pamahalaan nga kung saan matabangan po nato sa ato ang bansa nga mapaunlad. So need yun nato makig-ugnay sa pamahalaan kay basin na sila yung mga desisyon nga mali dito or na po yung mga desisyon ang mamaya na makatabang nga matama to ilang mga mali nga desisyon. So need po nato as Pilipino, mga mamayang Pilipino need po nato mo makig-share, ipagawas gid atong boses kung unsa gid atong nabalaan, kung unsa ang need nato isakto sa mga desisyon nga ginapatupad sa pamahalaan. Hindi ito nangangahulugan na magiging kalaban ng mamayan ang pamahalaan. Sa halip ito ay magbubunga sa isang lipunang ganap ang pagtutulungan ng mamayan at pamahalaan upang makamit ang kapayapaan at ganap na kaunlaran. Subalit ang hamon na ito ay mananatiling mga salita lamang kung hindi magbabago ang pananaw ng bawat isa sa atin tungkol sa pagiging isang tunay na mamayan. So, ang pakikugnay daw sa mamayan o pamahalaan dili daw siya means nga mag-away, kundi pag-ugnay na kung saan is magkasinabot sila duha para matabangan ang Pilipinas nga mapaunlad. Na kung saan is agree sila sa bot nila nga mga desisyon kung unsa ang ilang ipatupad nga mga batas na kung saan agree ang tanan. So, kani siya nga mga panghitabo is dili gini siya ma-possible sa Pilipinas kung dili nato buhaton. Kung tama na ta sa atong salita, kaya ilihok gid nato, ipakita gid nato kung unsa ang pagkamamayang Pilipino. VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Ito ay isang non-government organization na may layong iwaksi ang kriminalidad at korupsyon sa Pilipinas. So, tumutulong kani para makamit sa isa ka individual ang biktima sa mga
biktima sa mga kriminalidad o corruption nga makakuha og hustisya o makakamit og pantay na karapatan at katarungan. Caritas Internationalis, isang samahan ng naglalayong tumutulong sa mahihirap at mga biktima ng kalamidad. So ang layon niya ani is tagaan og like dignidad og mga pagpapahalaga ang bawat individual na kung saan is like maprovide nato sila sa kanilang mga pangangailangan, matagaan nato sila kung unsa gid ang ilahang gusto sa kinabuhi para like mabuhay as mamayang Pilipino.